May nakapaa sa paaralan. May kaklase ako na laging nakayapak sa aming paaralan. Ang pangalan niya ay Miguel at siya ang pinakatahimik sa aming klase. Kadalasan, wala siyang tinitignan kung hindi ang aming guro o kaya nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Pagtapos na ang kanyang gawain, titingin lang ulit siya sa labas ng bintana at pagsabihin ng guro na pwede kaming lumabas, sa pintuan naman siya titingin. Isang araw, pumunta ako sa may pintuan. Inabot ko ang sapatos ko, itinaas ko ito at hinintay na makita ako ni Miguel. Nang magkita kami, ngumiti ako sa kanya at inilapag ang sapatos sa tabi ng pintuan. Ngumiti din si Miguel. Bumalik ako sa aking upuan habang tumayo naman siya. Pumunta sa pintuan at dinampot ang sapatos. "Salamat!" bulong ni Miguel at saka umalis. Sa aming panandaliang pahinga, nilapitan ako ni Miguel at nagpasalamat ulit. Magsasaka daw ang mga magulang niya at sanay sila na palaging nakayapak. Masarap din daw magyapak at minsan nga ay nakakakiliti pa sa paa. Naisip kong tanungin siya, "Pwede ka bang malaman kung bakit madalang kang umalis sa upuan mo, Miguel?" "Natatakot ako na mapagtawa ng mga kaklase natin dahil wala akong suot na magandang sapatos," sagot niya. "Ang sarap gamitin ng sapatos mo. Ang tangkad ng pakiramdam ko at hindi rin ako nag-aalalang makatapak ng mga maliliit na bato." Sinabi ko kay Miguel na pwede niyang hiramin ang sapatos ko kahit kailan na gusto niyang gamitin ito. "Wow! Maraming salamat ha! Siguradong hindi ako pagtatawanan ng kahit sino," sabi niya. May mga batang maganda ang sapatos. Meron din mga may lumang sapatos at ang iba naman ay walang sapatos. Pero huwag kang magsapatos dahil umiiwas ka ng mapagtawanan, higit sa sapatos o tsinelas. Mas importante ang tao na may suot nito dahil sila ang gumagawa ng paraan na marating ang gusto nilang paroonan. If you enjoyed this story, you can check out Nabu's original free bilingual mother tongue stories by downloading our mobile app, Nabu Multilingual Kids app, available on Android and iOS, or visiting our web reader www.read.nabu.org.